Kayo'y nakatutok sa CVN Philippines. Ako si Ting De Leon Mariano at heto ang mga balita. November 12 nang isinagawa ang pre-judging ng mga Belen at Belen dioramas para sa 4th Belenismo sa Tarlac 2010. Matapos ang formal na launching ng 4th Belenismo sa Tarlac noong nagdaang linggo, sumailalim na sa preliminary judging ang mga official entries para sa taong ito. Sa diorama category, nasa 15 ang lumahok, ngunit nasa 9 lamang ang nakadisplay ngayon sa Museo ng Tarlac. Ang iba ay makikita sa final judging sa November 20. Sa museo makikita ang iba't ibang Belen dioramas na may kanya-kanyang tema. Ang isa ay inspired pa sa buhay na sinalanta ng bagyo. At bukod sa mga dioramas, makikita rin ang iba't ibang iginuhit na larawan ng kapanganakan ni Hesukristo. Sa monumental category, nasa 15 ang lumahok, habang sa grand municipal category ay 18 entries at 10 entries naman sa grand non-municipal category. Ang Tarlac PNP Belen at ang consistent winner sa diorama category na si Mr. Albert Dancel ay exhibitors na lang sa taong ito dahil considered na silang Hall of Famers dahil sa kanilang 3 sunod-sunod na panalo sa nagdaang mga Belenismo sa Tarlac. Mas pinalaki pa ang mga cash prizes sa 4th Belenismo sa Tarlac dahil nasa 70,000 pesos ang maaring may uwing grand prize ng mananalo sa grand categories, habang nasa 25,000 naman para sa Belen category. Ang awarding ceremonies ay gagawin sa December 4, 2010 sa Moncada Public Auditorium at hindi na sa Maria Cristina Park dahil simula sa taong ito ay lilibot na sa iba't ibang munisipalidad ang Belenismo awarding ceremony sa Tarlac hanggang sa mga susunod pang mga taon. Isang youth conference na pinamagatang Light, Life, Love, Life of Kiara Luce ang nakatakdang maganap sa November 27, 2010 sa San Juan de Letran Gymnasium. Si Chiara Luce Badano ay ipinanganak sa Sassello malapit sa Savona sa northwestern Italy noong October 29, 1971. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang sa mga kwento ng Ebanghelyo at tinuruang laging kausapin si Jesus at magsabi ng oo sa kanyang kalooban. Sa murang edad ay nagpakita siya ng natatanging pagmamahal sa mga nangangailangan. Kinder pa lang siya ay may naipon na siyang maliit na halaga para sa mga nangangailangang bata sa Africa at ninais niyang pumunta doon para maglingkod. Sa kanyang paglaki ay naging aktibo siya sa Focolare Movement kasama ng kanyang mga magulang. Nang 17 taong gulang na siya ay na-diagnose siya na may bone cancer. Ang mabigat na pagsubok na ito ay maluwag niyang tinanggap. Hindi siya tumanggap ng morpina dahil tatanggalin nito ang kalinawan ng kanyang pag-iisip. Inalay niya ang kanyang paghihirap para sa simbahan, sa mga kabataan, sa mga hindi naniniwala sa Diyos, sa Focolare Movement at sa mga misyonaryo. Pumanaw siya noong October 7, 1990. Nakilala ang kanyang kabanalan sa buong mundo. Noong July 3, 2008, naproklamang venerable si Chiara Luce at noong December 10, 2009, kinilala ni Holy Father Benedict XVI ang isang himalang nakamit sa pamamagitan ng kanyang intercession. Ang kanyang beatification ay naganap noong September 25, 2010. Sa mga kabataang nais dumalo sa youth conference, maaaring tumuloy sa San Juan de Letran Gymnasium ng alas 12 ng tanghali para sa registration. Ang programa ay magsisimula ng 1:00 hanggang alas 4 ng hapon. Hindi naging hadlang para kay Pacman para makamit ang kanyang ika-8 title belt, ang Super Welterweight Championship belt, ang kalamangan ng Mexicanong kalaban pagdating sa height. Ang 5'6.5" na si Manny laban sa 5'11" na si Margarito. Sa labanang umabot hanggang sa 12 rounds na ginawa sa Cowboys Arena sa Dallas, Texas, USA, nakita na kaagad ang pagiging liamado ni Sarangani Congressman Pacquiao. Pagdating ng 6th round, marami ang kinabahan sa inabot na body shot ni Pacquiao mula kay Margarito dahil sa lakas nito ay halos napatalon ang pambansang kamao. May mga nag-akalang babagsak dito si Pacquiao ngunit ipinakita niya ang kanyang tibay dahil sinuklian niya ito ng sunod-sunod na suntok. Humanga rin sa tibay ng kalaban si Pacquiao dahil talagang hindi sumuko ito sa kabila ng mga tamang inabot na halos bumura na sa pagmumukha niya. Gayunpaman sa pamamaga ng mukha ni Margarito ay isinugot ito sa ospital matapos ang bout. Unanimous decision ang naging pagkapanalo ni Pacman base sa scorecards na inilabas ng mga hurado. Panalo na muling ipinagdiwang ng sambayan ng Pilipino. Sa kabila nito, marami pa din ang umaasam sa paghaharap ni Pacquiao at ni Floyd Mayweather upang magkaalaman umano kung sino ang tatanghaling greatest boxer of this era.
At yan ang mga balita sa linggong ito. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng TVN Philippines, ako si Ting De Leon Mariano. Ito ang Dateline This Week.